sa bawat hilahin. Maligayang kapistahan po ng Kristong Hari. Sa English, ano na yun, Father? Happy... Christ the King. Akala ko Happy Three Kings. So, Christ the King. So, ito po ngayon ang sinisigaw natin ngayong linggo na ito sa ika-22 ng Nobyembre 2015. At pagtatapos din ng tinatawag na liturgical calendar natin na sinusundan ng mga Katoliko dahil sa susunod na linggo ay Advent na, no? So, Adbyento ang paghintay naman sa tinatawag na pagsilang ng ating Panginoon, yung Kapaskuhan. So, magandang umaga po sa ating lahat. At ito po ang programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org at www.rngonline.org. At ganoon din sa mga bayan-bayan na nakakuan tayo ngayon, naka-cable. At ito nga, particular nga po sa Gimba. Nakikita tayo ngayon sa mga cable stations. And of course, ganoon din po sa Facebook account ng ating diocese, www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong kabsat na makakasama pa rin ninyo ngayong linggo na ito, ngayong pagdiriwang ng Kristong Hari. Ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. At ito naman po si Father Mitch Sinense. Bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, ngayong pong linggo na ito ay ginugunitan namin ang kapistahan ng Kristong Hari. At panalangin po namin na tunay nga po sana na maghari ka sa buong mundo, maghari ka sa aming bansa, maghari ka sa aming bayan, maghari ka sa bawat pamilya namin, at maghari ka, Panginoong Yesus, sa aming puso. Ito ang aming samot dalangin upang tunay na makamtan namin ang iyong lubos na paghari sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon, isusunod po natin, pakinggan po natin ngayon ang Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinagpaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanuno ng mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita
ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, muli ay pinapaalala sa atin na tayo po ngayon ay nasa pagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari. At itong linggo nga po na ito ay makikita natin ang senaryo ng ating Panginoon ay nasa harapan ni Pilato. At tinatanong nga ni Pilato sa kanya kung siya yung hari. At yun namang Panginoon ay sabi niya na ikaw na yung nagsabi. At ito nga po yung paniniwala natin, hindi lang paniniwala kundi lubos na sinasampalatayanan natin ng ating Panginoon ay hari ng mga hari. At makikita nga po ninyo sa tinatawag na yung cycle ng calendar natin, di ba? Magsisimula sa Advent, isisilang yung ating Panginoon. Tapos makita mo, pag lumaki na siya, yung regular na ministry niya. So gagawin niya yung regular na ministry niya. Tapos, yung papatayin siya. Pero muli siyang mabubuhay yung ganon. At pagkatapos ng muling pagkabuhay niya ulit, yung babalik sa ordinaryo na regular na buhay niya, di ba? Tapos na ganyan, yung makikita mo yung mga sunod-sunod din na mga piyesta natin, hanggang akyat sa langit, mga ganon. Tapos, ngayon na nasa langit siya, ay hinihintay natin yung kanyang pagbabalik. At yung nga yung total na pag-aari niya, yung paghukom niya, at siya ay mag-aari sa ating buhay. At ito po yung pinagdiriwang natin ngayong araw na ito. Kaya mamaya po itutuloy natin, huwag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig Ka.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At ito naman po si Father Mitch Sinense. So, Happy Three Kings. Ay, Happy Three Kings. Yung happy celebration ng kapistahan ng Kristong Hari. At ito po palang celebration natin ngayon, ngayong linggo na ito, ay gaganapin sa bawat bikarya. Sa bikarya ng Santo Domingo, gaganapin po ito sa Quezon. Alas 2 yung pagdiriwang. Sa bikarya ng St. John, gaganapin po sa Nampikwan. Bikarya ng St. Joseph, gagawin po sa Lupao. So, kita-kita po tayo ngayon sa bawat bikarya sa pagdiriwang po ng Kristong Hari. Alam po ninyo, ngayon pong linggo na ito na pinagdiriwang natin ng Kristong Hari, Father, ay meron tayong liham pastoral sa paglulunsad ng natatanging jubileo ng awa sa taon ng Banal na Eucharistia at taon ng pamilya. At itong pastoral letter na ito, liham pastoral, ay ginawa ng ating obispo, ang ating obispo si Roberto Calara Malyari. At ito ay inutos niya na basahin sa lahat ng mga simbahan, lahat ng mga pagdiriwang ngayong linggo na ito. Kaya marapat po na pakinggan natin itong liham pastoral ng ating obispo. At pagsusumikapan po namin ni Father Mitch na basahin ito, at sa ikalawang bahagi ng ating programa ay titignan natin yung mga makahalaga na mga bagay-bagay dito na bibigyan po natin ng diin. So sige po, handa na po ba tayong makinig? Father, handa na ba tayo? Sige po. Sige po, simulan ko. Liham pastoral sa paglulunsad ng natatanging jubileo ng awa sa taon ng Banal na Eucharistia at taon ng pamilya. Mga kapatid, sabing ganon ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, mga kapatid ko, ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? So ito nga po yung sulat, Roma 8:31-32. Mga pinakamamahal kong mga kapatid na pari, mga religyoso at religyosa, mga leader laiko, mga pamilya, mga kabataan at lahat ng mga kapatid sa pananampalataya na bumubuo sa sambayanan ng Diyos sa Diyos ng San Jose, Nueva Ecija. Tayo ay nakikiisa sa inang simbahan sa pagdiriwang ng ekstraordinaryong jubileo ng awa. Minimithi natin kaisa ng Santo Papa na maging mas bukas tayo sa pagkilala sa Diyos ng awa na hindi nagkukulang sa pagbibigay ng kanyang awa sa atin. Sa totoo lamang, ito ay laging nag-uumapaw. Sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, tinuran ni San Pablo, kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Binibigyan diin niya na lahat ng ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin upang mapabuti ang buhay natin dahil sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Tayo din ay nanyang alisin sa ating mga puso ang mga balakid upang mabilis at patuloy na dumaloy ang awa ng Diyos sa ating puso, sa pamilya at sa pamayanang ating kinabibilangan. Buong kababang loob nating kilalanin ang ating mga kasalanan at pagsisihan ang mga ito. Gayon din naman ay pakinggan ang panawagang patawarin ang mga kasalanan ng iba. Huwag nating hayaan ang mga material na bagay ang maging daan upang mapigilang bumalong ang awa ng Diyos sa buhay natin. Kung tunay na namamahay ang nag-uumapaw na awa ng Diyos sa atin, hindi dapat mapigilan ang ating sarili na maging daan o instrumento ng awa ng Diyos para sa isa't isa, lalo tigit sa mga nangangailangan nito. At dahil ang Diyos ay naging mawain sa ating lahat, dapat
ay mas magiging maawain tayo. Ang awa ng Diyos ay sentro ng ating pananampalataya. Ito ay bunga ng pagmamahal na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, kahit na hindi tayo karapat-dapat sa biyayang ito. Ito din ay ang uri ng pagmamahal na dapat nating ipagkaloob sa isa't isa. Kaya naman, tinuturuan tayong magmahalan lalo't higit sa mga kapatid nating napababayaan, mga taong nakatira sa gilid-gilid, at mga taong hindi karapat-dapat sa ating pagmamahal. Ang ekstraordinaryong yubileo ng awa ay isang malaking hamon sa atin na bigyan natin ng pansin ang pagsasakatuparan sa mga pangkatawan at espiritual na pagkakawang gawa. Ang mga ito ay mga pagkilos na ginagawa natin upang maipaabot ang nag-uumapaw na awa at malasakit ng Diyos sa mga kapatid nating kapuspalad. Ang 7 kawanggawang pangkatawan ay ang mga kawanggawang tumutugon sa mga material at pangkatawang pangailangan kagaya ng pakainin ang nagugutom, patuluyin ang walang masilungan, painumin ang nauuhaw, paramtan ang walang maisuot, dalawin ang mga may karamdaman, at dalawin ang mga nasa bilangguan. Ilibing ang mga namatay, magbigay ng limos sa mahihirap. Ang 7 mga espiritual na kawanggawa ay mga gawa ng pagmamalasakit na tumutugon sa emosyonal at espiritual na pangangailangan ng kapwa. Ito ay ang mga sumusunod: gabayan ang kulang sa karunungan, pagpayuhan ang mga nagdududa, paalalahanan ang mga makasalanan, pagpaumanhinan ang pagkakamali ng iba, taus-pusong pagpapatawad sa mga nagagawang pagkakamali sa iyo, aliwin ang mga nahihirapan, ipanalangin ang mga nangabubuhay at mga nangamatay. Gayun din naman, sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito ay maaaring ipakita at ipadama ng mga tao ang pagmamahal sa pamamagitan ng mga salitang nagpapahayag ng pagmamahal, pagbibigay ng sapat na oras, mga gawa ng paglilingkod, mga regalo, at sa pamamagitan ng physical touch. Ang mga ito ay dapat nating gawin mga hakbang upang maging mabunga ang mga kawanggawang ipinaabot natin sa isa't isa, lalo na sa mga kapatid nating mahihirap. Ang dahilan daw kung bakit hindi nagiging mabunga ang ginagawa nating mga kawanggawa ay dahil hindi natin ginagawa ang mga pamamaraan na alam nating makabubuti at mas maintindihan ng mas nakakarami. Upang makatugon tayo sa amon ng jubileo ng awa, mahalaga na hingin din natin ang biyayang makita ang mukha ni Jesus sa kapwa. Ang pagmamahal natin kay Jesus ang mismong magtutulak upang maging daan tayo ng kanyang awa sa mga nakakarami kung palagiang nakikita natin siya sa mukha ng bawat isa, lalo na sa mga mahirap. Alalahanin natin na kung anumang kawanggawa ang ginawa natin sa ating mga kapatid, ay kay Jesus mismo natin iyon ginagawa. Ang mga obispo sa Pilipinas ay itinalaga din ang taong ito bilang taon ng Eukaristiya at taon ng pamilya. Ang dalawang malaking pagdiriwang na ito ay magandang pagkakataon upang higit nating mabigyan ng kahulugan ang pagdiriwang ng Yubileo ng Awa. Binibigyan pansin natin sa pagdiriwang ng Yubileo ng Awa, unang-una ay ang banal na Eukaristiya. Ang pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay isang pag-alaala kay Kristo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Si Kristo ang sentro ng isang Kristiyano. Siya mismo ang Diyos ng awa na nagkatawang tao para sa ating lahat. Bilang tanda ng pagpapahalaga natin kay Kristo, ay ating ipagdiriwang ang misteryo ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ay ang pagdiriwang ng banal na misa.
Ang Eucharistia ay hindi isang ordinaryong ritual. Ito ay isang pagkakataon ng pagkikipagniig ng Diyos sa katauhan. Ito ay ang rurok ng buhay Kristiyano at ng ating pananampalataya. Sa Eucharistia, nakakaugnay ng tawang Diyos ng malapitan at ang pari ang nagsisilbing tagapamagitan upang higit nating tanggapin si Jesus sa ating buhay. Ang Eucharistia ay tanda ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ayon kay San Juan Maria Vianney, ang Eucharistia ay walang iba kundi si Jesus at ang pari ang nagsisilbing tagapaghatid ng pag-ibig na ito sa katauhan. Kaya nga, ayon sa kanya, ang pari mismo ang pag-ibig sa puso ni Jesus. Sa pamamagitan ng pari, natutupad ang nais na iparating ni Jesus ang maipadama sa sangkatauhan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang banal na Eucharistia ay mahalagang paalaala na ang Diyos natin ay Diyos na nagbibigay ng kanyang sarili bilang pagkain ng kanyang bayan. Tayong pinapakain ng Diyos ng kanyang katawan ay inaanyayahan din na maging kawangis niya at magbigay din ng ating sarili bilang pagkain sa pamamagitan ng konkretong pagkilos, paglilingkod sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus sa banal na Eucharistia, tayo ay unti-unting hinuhubog at nagiging buhay na tanda ng awa ng Diyos sa ating pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng awa ng Diyos. Ang pangalawang binibigyan ng mahalagang pansin sa taong ito ay ang pamilya. Ang pamilya ay salamin ng isang buhay na simbahan. Ito ang unang tahanang nagtuturo ng awa. Dito nararanasan at natututunan ang awa ng Diyos ng una at higit sa lahat. Dito nararanasan ang kapatawaran, ang pagpapatawad, ang malasakit sa mahihina, matatanda at may sakit at ang paglilingkod sa ating kapwa. Sa buong taon na ito, tayong lahat ay nanyahan na bigyan ng halagang pamilya at mahalin natin ito ng walang hinihinging kapalit. Hingin natin na bigyan tayo ng puso na marunong magpahalaga sa buhay na kaloob ng Diyos. Magkaisa tayong lahat sa panalangin para sa papabanal ng mga pamilya sa buong sanlibutan. Wala sanang pusong magiging alipin ng dusa at tinagpis dahil sa pagkasira ng pamilya. Pukawin nating muli ang damdamin ng bawat isa sa magandang kalooban ng Diyos para sa malalim na biyaya ng buhay pamilya. Huwag nating hayaan ang mga bata ay magkaroon ng hikbi sa kanilang mga puso dahil sa kapabayaan ng kanilang mga magulang o ang mga taong higit nilang inaasahan na mag-aruga sa kanila. Tulungan nating magbago ang mga ina at mga ama na mas pumipiling palaga ng kanilang mga pansariling damdamin sa halip na baguhin nila ang kanilang maling pag-uugali na magiging sanhi ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng kanilang mga pamilya. So mga kapatid, yan po yung unang bahagi ng ating pagbabasa at wag muna po kayong alis. Babalik po tayo sa ating studio at makikinig po tayo ng isang awitin. Magbabalik po ang programang Manalig Ka. Magsaya pagkat narito na ang anak ng Diyos sa lumikha, upang tayong lahat ay mailigtas niya sa mundo na puno ng sala.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabisat, ang paring Ilocanong nagbabahay-bahay, Father Bong Romano po. At ito pa rin po si Father Mitch Sinense. So Father, itutuloy natin ng pagbasa ng ating liham pastoral. Maraming mga bata na nasa lansangan, mga batang napapariwara ang buhay, mga batang hinahanap ang tunay na pagmamahal mula sa kanilang mga magulang, mga batang tuluyan ng nasira ang magandang kinabukasan. Lahat ng mga batang ito ay biktima ng pagkakataon at kapabayaan ng kanilang mga magulang. Huwag na nating dagdagan pa ang kanilang pagdurusa, bagkus ay magkaroon tayo ng pusong may awa at malasakit para sa kanila. Ipagdasal natin sila, hilingin natin na lagi kasama ang lahat ng mga banal na sila ay gabayan at patnubayan sa kanilang buhay. Magtulong-tulong tayong makabuo ng isang tahanan at paaralan na magsisilbing tirahan kung saan madarama nila ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit. Magsisilbing gabay sa kanila na magtuturo ng wastong daan ng kabutihan at kabanalan. Ipanalangin natin na sa kabila ng kanilang paghihirap ay maramdaman nila na may Diyos na maawain at mahabagin na handang tumulong sa kanila. Panghuli sa buong taon ng pagdiriwang ng Jubileo ng Awa, ako, sabi ng ating obispo, ay nagtatalaga ng mga simbahan upang maging Pilgrim Church. Ito ay ang mga simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa Caranglan, San Roque sa Coyapo, San Jeronimo sa Balok, Immaculada Concepcion sa Nampikwan, at ang Katedral ni San Jose. Sa ating pagtungo at pagdarasal sa mga simbahang ito, maaari tayong makatamo ng indulhensya plenaria kung tutop din ang mga kondisyong nakapaloob sa paggagawad ng indulhensya. At sa darating na ika-14 ng Disyembre 2015 ay bubuksan sa ating katedral ang banal na pintuan, ang pintuan ng awa, hudyat ng pagsisimula ng Jubileo ng Awa. Sa ating pagpasok sa pintuang ito na sumisimbolo kay Kristo, ang pintuan tungo sa buhay ng walang hanggan. Makamtan nawa natin ang habag ng Diyos at sa diwa ng malalim na pananampalataya at pag-ibig ay maipadama din natin sa ating kapwa ang habag na ating natamo. Ang mga biyayang ito na hatid ng Jubileo ay patuloy nawang magpalapit sa atin sa tunay na pinagbubukkalan ng awa ang ating Panginoong Hesukristo. Siya na Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Sa tulong ng panalangin ng ating mahal na inang si Maria at sa patnubay ng ating patrong si San Jose Manggagawa, naway maging mabunga ang mga gawaing ito ng pagkakawang gawa, hindi lamang sa mga tumatanggap nito, higit sa lahat sa nagkakaloob nito, upang ang mga gawain natin sa pagdiriwang ng Jubileo ay magpalalim sa ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos na nananahan sa banal na Eucharistia. Patuloy nawa nating makita ang mukha ni Kristo sa mukha ng mga kapatid natin, lalo na sa mga hihirap. At tayo naway magkaisa upang mapabanal ang mga Kristiyanong pamilya na sa buong mundo sa pamamagitan ng mga gawa at panalangin natin. Ang batis ng awa ng Diyos na bumabalong ay patuloy na mag-umapaw sana sa buong mundo sa pamamagitan ng banal na pamilya. Ipinagkaloob sa tanggapan ng obispo, Katedral ni San Jose, ang Manggagawa, lungsod ng San Jose Nueva Ecija, ngayong ika-22 ng Nobyembre, taong 2015. 15. Dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan.
sa linagdaan ng ating obispo ng San Jose Nueva Ecija, Roberto Calara Malyari. Siyan po yung nabasa po natin, yung liham pastoral ng obispo. At ano po ba yung punot dulo nito? Dahil ito nga po ng ating Santo Papa ang nagdeklara po nito, yung tinatawag na Jubileo ng Awa. At tayo naman, yung kaugnay nga po ng ating mga obispo, ay ipagdiriwang din natin yung taon ng Banal na Eucharistia at taon ng pamilya dito sa Pilipinas. So, kaya napakalaga yan. At ito nga po, inaabangan po natin na yung launching nga po na ito ay sa ika-8 ng Disyembre sa kapistahan ng Immaculada Concepcion. At bubuksan po yung tinatawag na Holy Door doon sa Vatican. At pagkatapos po na mabuksan yung Holy Door sa Vatican, lahat din po ng mga katedral ay magtatalaga rin po ng tinatawag na pintuan ng awa. Na yung Jubilee Door din na bawat katedral sa bawat diocese ay magkakaroon. At after po ng December 8 na yan, sa ating pong katedral ay gagawin yon sa ika-14 ng Disyembre. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin ito dahil yung ating Santo Papa, yung hinuhubog niya tayo, Father, sa tinatawag na mga espiritualidad. Kagaya nga nung itong taon na ito, ipinagdiriwang natin yung taon ng mga mahirap, taon ng mga duka. At isinama rin natin sa Pilipinas, kasabay nito yung pagdiriwang din ng yung taon ng religyoso at religyosa. Kaya tignan po ninyo, no, yung napakaganda na tignan natin ito na yung ating Santo Papa ay talagang pinapalalim yung buhay pang-spiritual natin. Yung spirituality na pagsasabuhay ng pananampalataya. Biro mo yun, yung taon ng habag naman yung ipagdiriwang natin, yung gusto niya na ma-exercise natin sa kaibuturan ng ating puso, sa kaibuturan ng ating tinatawag na espiritualidad, yung kailaliman ng pinagugutan ng ating pananampalataya ay maipagdiwang at pa-practice natin ngayong yung December 8 at sa buong taon, yung tinatawag na habag natin. So Father, tignan natin yung page 2. Page 2 po. So yung pastoral ng ating obispo. Merong konkretong gagawin tayo na hinahamon tayo ng ating obispo sa mga kapatid natin na kapuspalad. At ito, Father, yung pagtuunan natin, ang 7 kawanggawang pangkatawan ay ang mga kawanggawang tumutugon sa mga material at pagkatawang pangailangan. So una, yung pakibasa, Father. Yung sa una po, yung pakainin ang nagugutom. No? Ayan, kaya nga tayo, yung pinag-iibayo natin, yung tinatawag ng mga feeding programs po natin. At ito, marami pong hamon sa atin to sa bawat parokya siguro. Kung makita mo yung mga nangangailangan ng pagkain. At of course, yung kawanggawa natin ngayon, Father, yung tinatawag na tahanan ng Damayang Kristiyano. Opo. May mga nagpapakain doon, ano? Opo, marami at po. marami po na pumupunta. So sana po pag nagbe-birthday kayo, opo, pag nagdiriwang kayo ng anibersaryo, ano pa ba yung mga occasion? Yun po, birthday tsaka anniversary. So magpakain, ano? Kaya nanalo kayo sa Patimpalak. Halimbawa si Brother Frankie, ganyan, nanalo sa singing contest ng 10,000. Opo, parang tayo rin pong mga pare, Father, di ba meron tayo yung binigay sa atin, yung anniversary tsaka birthday po natin. Yeah, kaya nung birthday ko nung September 8 ay nagdiwang doon at yung nga nag-blow out doon yung para may ayun din po yung sa anniversary din namin, commitment namin. So, yun po yung napakahalaga na okasyon para makapasyal po tayo doon. Then yung pangalawa, patuloyin ng walang masilungan. So, napakakuan din ito, konkreto po ito.
At natutuwa nga po ako yung mga initiative ng Malayco Ministro namin nung nagiba yung mga bahay Sa Bagyong Lando sa po. Bagyong Lando. So talagang sabi nila, Father, mag-donate tayo ng yero, mag-donate tayo ng sawali para po yung mga nagiba ng mga bahay. Hanggang ngayon ay meron pa rin na mga ipinapatayo na mga bahay talaga. At sila po mismo yung nag-ikot talaga para makapaghanap po ng mga nasalanta talaga ng Bagyong Lando. At yon, sila pa yung nag-deliver ng mga gagamitin. So yung napakala po siguro yung ganong kamalayan. Yung ganong kamalayan natin para talaga ma-develop yung awa, yung ma-concretize talaga yung pagsasabuhay natin ng awa. So number 3, Painumin ang nauuhaw. ayun. So napakahalaga rin po ito, yung painumin ng ang nauuhaw, yung pagtulong na konkreto, nakala mo minsan napakaliliit na bagay, no? Painumin yung nauuhaw, pero pag di ka nauuhaw ay napakahirap din kapag hindi ka uminom. Uminom, opo. Kapag ikaw nauuhaw. Ika-4, Paramtan ang walang maisuot. so yun po. Lalo na ngayong December na naman, so sana po wag lang binibigay sa mga walang damit, yung mga halos hindi na maisuot. Opo, yung mga extra na Kaya kuminsan yun nga po yung pinapansin sa atin kapag mayroong relief, ibinibigay natin yung mga barong o kaya kuminsan yung trahe de boda. hindi na rin magagamit. Hindi na rin magagamit. Napaganda yung kwento ni Juan dito ni Brother Rainiel, yung dating kasama natin sa radio program. Noon daw nagkaroon ng tinatawag na yung relief operation sa kanila. Parang Kinuhanan sila ng damit at sila yung kumukuha sa damit ng lahat ng mga seminaryan parang naatasan sila. sa kwarto. At yung pipiliin mo yung pinakamagandang damit. Yung mga seminaryan po ay walang magawa. May mga kumokontra na, uy, wag naman yan kasi yung paborito ko. Pero yon yung ang naging patakaran po nila ay kung ano yung nakita nila na pinakamainam, pinakamagandang damit. Yun yung kinukuha nila. At kung minsan nga po ay nagre-react tayo, pero yun yung pagtulong na maramdaman talaga na nasasaktan ka, pagtulong na mayroong nabawas, may epekto sa'yo. Yun yung napakahalaga. Kay Father, yung number 5 po natin, dalawin ang mga may karamdaman at dalawin ang mga nasa bilangguan. So napakaganda ito, yung pagdalaw sa mga may karamdaman, yung particular nga po sa parokya namin. Bahagi po kasi ng house to house namin, yung mga ikalamang house to house ay pinupuntahan lang natin particular yung mga may sakit. May sakit ano? po. Tapos pinapakumpisal, yung sick call, yung pinapahiran ng langis. Para tuwing Sunday ay mabigyan ng komunyon ng mga laiko. At alam po ninyo, sa totoo lang po nakakahabag yung makita mo yung kalagayan ng mga may sakit na nadadalaw. Minsan meron pa yung dadalawin mo na isolated sa pamilya. Meron naman yung napapabayaan na halos hindi na napapaliguan. So yung mga ganon, yung mga iba't ibang mga kalagayan ng mga may karamdaman. Lalo na po yung mga may edad na talaga. At alam mo yung reflection ko nga, nung pumunta tayo nung Friday, napakarami, hindi ko mabilang kung ilan yung na-sick call ko eh. Dahil napakarami. Meron pa yung kuminsan, 4, isang grupo, mga yan, 3, mga ganoon. So, yung pagninilay ko dito, yung makita mo talaga, no, yung kapag nasa matanda ka na, parang nanghihingi ka na ng habag na parang sinasabi sa akin na pasensya na anak, hindi na ako gaanong makatayo, hindi na ako makatayo. Yung mga gano'n, no? Yung pasensya na, yung hindi na ako makarinig, mga gano'n. Pasensya na, mahina na yung mata ko. At makikita mo yung nakakaawa talaga, yung mararamdaman mo na itong mga matanda, itong mga nasa edad na, kailangan talaga nila yung pagkalinga natin, yung pangunawa. Opo, yung pangunawa. Tsaka yung kahit po pakinggan lang sila sa mga sinasabi po nila. No?
talagang malaki pong kagalakan sa kanila. Ako rin po, Father, may karanasan po ako dyan nung last Friday din po, no? Yung pagkatapos po ng naming masikol, yung matanda po na ito ay may tungkod, bulag na rin po siya, no? Tapos, nung kinakausap ko po siya, napagkwentuhan ako, sabi niya sa akin, no? Nung sabi ko magdarasal na po tayo, pagdasal din po natin yung asawa ko, no? Nasaan po ba yung asawa niyo? Kako, namayapa na daw po. Last 2009 pa, no? Parang ganon. Pero ang nakakaantig po sa akin nung mga panahon na iyon, nung pagkatapos po namin siyang masikol, no? Nakita po namin na umiiyak po siya, tapos bigla po siyang kumanta. Ilocano po kasi yung kanta, no? Tapos pinatranslate ko po ang sabi po dun sa may kanta, no? Ako ay lubos na nagagalak at natutuwa dahil binisita ako ni Jesus, no? Dito sa aking tahanan, no? Wow. Parang yun po yung kanyang pabaon sa aming pag-alis po. No? Kaya Alabang naka-record, Father, yung kantang Ilocano. Para ipatugtog sana natin, Brother Frankie. So yun po yung kanyang mensahe rin sa amin. Kaya kami rin po, no, bilang dumalaw po sa kanya ay hindi lang namin siya natulungan, bagkus higit sa lahat na palalim niya yung aming pananampalataya doon sa may apostolate na ating ginagawa po. At yung nga po, siguro kasi kung minsan tayo ay may discrimination sa mga matatanda. Siguro yun yung pag-aralan talaga natin, no, yung pasukin natin yung kalooban nila, yung kalagayan nila. Opo. At sabi ko nga, sa karanasan kong ito sa yung sick call na ginawa natin sa house to house, siguro lalo kong titignan, halimbawa pag tumatawid, baka kailangan tulungan na itawid yung mga matatanda. Baka kailangan na tignan mo kung nakaupo, yung sila yung maging priority talaga natin. Sana ma-develop talaga yung ganon. Pag nakitang nagpapalimos na matanda, sana wag nang tanungin na baka membro ng sindikato ito. Ano. So yung may pagkalinga. At yun sana, yung pong ma-exercise tayo, ma-train tayo ngayong yung Year of Mercy na ito. Una yung habag natin sa mga may kapansanan, yung habag din natin sa mga may karamdaman, habag natin sa mga matatanda. So training yan eh. At maraming salamat sa ating Santo Papa dahil binibigyan na naman niya tayo ng pagkakataon para mahubog yung sarili natin kung paano talaga tayo mahabag. Parang may isabuhay po natin. No? At hindi lang yon, yung sabi nga dito, yung wala pa tayong apostolate, yung manasa bilangguan, napakahalaga rin siguro na itong Christmas season na ito ay mapunta natin yung mga nasa bilangguan. Pero yung ibang lay minister, dumadalaw sila eh. Kung minsan daw, bibili sila ng turon, pupunta sila doon sa may bilangguan. Binibigyan nila. So may mga ganong kamalayan na para ma-develop talaga yung awa at habag natin. So yung number 6 po. Number 6, yeah. Ilibing ang mga namatay. Ayun, no? So alam niyo po, may mga karanasan din po kami nung dito sa San Jose. Nung nandito ako, merong stranger na galing sa Bisaya. At yung nakakalungkot nga nun, nung bago siya mamatay, ay nagpapaalam sa akin. Tinetext ako ng mga kasama, Father, nagpapaalam na po siya, hindi na daw magtatagal yung buhay niya. Alam niyo, totoo yun. Biglang namatay, kaya lang yung naging problema nga namin nun, wala siyang mag-anak sa mga ganon. So siguro may karanasan na ako na 3 beses na nagkapaglibing ng yung walang pamilya. Sa Gimba, 2, tapos dito sa San Jose ay isa yung gano'n. So nakakalungkot din yung gano'n na mamamatay ka na walang pamilya. So yung panghuli, Father. Panghuli po yung magbigay ng limos sa mahihirap. So yun. Ito yung pinaka madaling gawin eh, ano? Kung gusto mong magbigay. Pero kung ayaw mo namang magbigay, mahirap gawin ito. At ito yung palaging available na pagtulong. Kasi palaging may nagpapalimos. Totoo po yan, no? Palaging may humingi ng tulong. Araw-araw po, no? Mayroong lumapit. Alam mo, yung mga feeding program natin sa Muñoz, yung mga bata doon paggabi nagpapalimos sila. Kumisang, bigla na lang kakalabitin, Father, pahingi nga po. Ba't kakilala mo ako? Pumupunta po kami paglinggo, kumakain kami sa inyo eh.
Sige mga ganun. Tsaka marami po sila, ano? Sabi po sa atin, Marami mga yan. 60 above ba? Hanggang 80, 80, yung no? preparation Yung natin preparation sa natin. feeding program sa mga bata na kailangan talagang tulungan. So ito po yung pinapalalim lang po namin at binibigyan po ng mga konkretong karanasan, yung tungkol po sa pastoral letter, dahil abangan po natin itong December na ito, buong taon na naman, ay mahuhubog tayo sa tinatawag na Year of Mercy. Of mercy o jubileo. At sana nga po ay maramdaman natin yung habag ng Diyos at tayo rin ay matutong mahabag, lalo na nga po sa mga nangangailangan. So minamahal na mga kapatid, di pa po tayo tapos. Babalik pa rin po ang programang Manalig Ka. Ipagpuli ang Kristong Hari, umawit ng papuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri. Ang lupa't kalangitan, lahat ay nag-aawitan, sa Diyos nananambitan, mapasa amin ang iyong kaharian. Ipagpuli ang Kristong Hari, umawit ng papuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri. Umawit ng kagalakan sa kanyang kadakilaan, tambuli ay iyong hipang, Kristong Hari, ating parangalan. Ipagpuli ang Kristong Hari, umawit ng papuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri. Ang lupa't kalangitan, lahat ay nag-aawitan, sa Diyos nananambitan, mapasa amin ang iyong kaharian, Kristong Hari, purihin ka. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka, Kristong Hari, purihin ka. Ang inyong pong kabsat, si Father Bong Romano po. At ito pong muli si Father Mitch Sinense. So yun nga po, paalala, yung celebration po natin mamaya sa kanya-kanyang mga bikarya. Pakiulit, Father, yung mga lugar para marinig po Yung nila. pong sa Bikarya ng Santo Domingo, ito po'y gaganapin sa Quezon, no? Ang Bikarya po ng St. John ay gaganapin po sa Ng Pikwan. Pikwan, at ang Bikarya naman po ng St. Joseph ay gaganapin po sa Lupao, no? Yun po yung ating Sa mga Lupao. lugar. Oo, so yun po. Magkita-kita po tayo mamayang hapon sa mga bikarya natin. At napakasaya na naman na pagdiriwang na ito. And of course, Father, ito nasa portion na po tayo na magbibigay ng pagbati at huling mensahe sa mga nakikinig. So siguro po yung maganda natin na maunawaan dito ay yung panawagan po sa atin ng awa, no? At yung binigyan po ng diin ng sa ating pastoral letter po ay yung kawang gawa, no? Pagsasabuhay, no, ng awa ng Diyos na ating una nang naranasan na siyang ating dapat ibahagi para sa iba, no? So maraming salamat po sa lahat po ng ang ating tagapakinig sa araw pong ito, no? Pinasasalamatan din po natin at binabati po natin yung ating mga listeners diyan sa Gimba, gayon din po sa May Santo Domingo at sa Muñoz po, no? Ako naman po ay magpapaalala sa ACES School, yung Association of Catholic Educational System sa ating diocese. Pinapaalala po na senior high school ready ang ating mga Catholic school. At yung pong mga mag-aral ng senior high school ay pinapaalala din po na merong fund support, financial support, yung voucher system ng ating government Po, no? para pwede pong lumipat sa mga private schools.
Ang senior po ay grade grade 11 and 12. Kaya mga mag-graduate ng grade 10. So maging ready na kayo, mag-inquire na sa mga school at kami nga po ay pinapaalala ng mga directors natin sa Catholic School na nag-i-inquire na po para makapaghanda na. So para malaman na yung paghanda sa grade 11 in grade 12. So paglilinaw lang po, Father, sa may voucher system. Kahit po sa public, kahit sa private sila pumasok sa Catholic school, ito po ay meron silang scholar ng may government. Subsidy yung Subsidy government. So tutulungan sila sa tuition. Kaya paglipat mo sa private o yung Catholic school, ay may konting miscellaneous na lang na idadagdag. So pagkakataon na po pala ito sa mga nagnanais na subukan din yung Catholic school o sa mga private school, yung mga nag-aral po sa private. Siya po, maraming salamat at ako po binabati ko yung mga nakikinig palagi sa palengke ng Gimba, palengke po ng Muñoz. At hindi lang pala Muñoz, kundi yung palengke dito sa San Jose City. So, maraming salamat. And of course, yung area din ng house to house natin sa Mangandingay. At ito nga po, na-touch nga po kami nung nakaraang Friday dahil napakarami po namin sinikol, napakumpisalan ng mga lolo, mga lola na talagang mahihina na yung iba, talagang may sakit. At dahil sa katandaan na hindi na nakakapunta. At maraming salamat sa mga misyonero palagi. Binabati ko kayo sa ating parokya sa San Sebastian Parish. So ngayon, tatapusin po natin ito muli sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat po na pinagkaloob mo sa amin ng iyong anak upang maging modelo namin sa pagsasabuhay ng aming pananampalataya. Nawalubusan nga pong maghari ang pananampalataya sa aming puso. Nawalubusang maghari ang lubos na kabutihan sa aming puso. Nawama lubos na maghari ang iyong anak sa aming pamilya at sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At bindisyonan kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ito pong muli si Father Mitch Sinense nagsasabing, manalangin, umasa at huwag mangamba. Ito po ang inyong kabsat, ang paring Ilocanong nagbabaybay, si Father Bong Romano po. Diyos ti agngina, kada kayo amin apo. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Sa mga mata, hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay, manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ang ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka.
siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka, manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig